Ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng mga Pilipino sa kanilang kapaligiran at kasaysayan na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan bilang bahagi ng ating pagkakakilanlang pampanitikan at pangkultura. Ang ilang eksena ay hindi angkop sa para napakabatang mga manonood, patnubay na magulang ay kailangan. Project Black Serpent, Katang MRT Rio 26. Noong dekada 70, sa malayong baryo ng San Agustin sa probinsya ng Antique, kumalat ang mga balita tungkol sa mga bangkay ng hayop na natagpuan na walang lamang loob at tuyong-tuyo na parang sinipsip ng dugo. Ang mga tao ay nagtakip silid kapag dapit hapon at halos walang naglalakbay sa gitna ng dilim. Ayon sa matatanda, isa raw itong bangkilan o isang uri ng aswang na matagal nang nananahan sa kagubatan ng dapdap. Ngunit, hindi basta-basta ang nilalang na iyon. Mabilis, matalino, at marunong mag-anyong tao. Isang gabi, dumating sa baryo ang grupo ng mga sundalong Amerikano kasama ang ilang siyentifikong banyaga. Ang sabi nila, bahagi sila ng isang lihim na proyekto ng gobyerno, Project Black Serpent, na layuning pag-aralan ang mga local anomalies o mga nilalang na sinasabing di-tao. May pahintulot daw ito mula sa pamahalaan kaya't walang nagtanong pa. Ngunit sa likod ng ngiti ng mga dayuhan, may mga matang palihim na nagmamasid, gutom, malamlam at puno ng galit. Sa ika-4 na gabi ng kanilang operasyon, ginamit ng mga banyaga ang makabagong mga gamit. Ilaw na nakakakita sa init ng katawan, mga sensor, at mabahong laso na naglalabas ng amoy ng sariwang dugo. Nahuli nila ang nilalang, isang babae, hubad, duguan, at nanginginig. Sa unang tingin ay tao, ngunit sa paglapit, makikita ang kanyang mga kuko na tila mga pangil ng hayop at mga mata na kulay abo na parang usok. I got her. The subject is alive. Wika ng isa sa mga Amerikanong siyentipiko habang inilalagay sa bakal na hawla ang nilalang. Ang pangalan daw niya, ayon sa taga-baryo na minsang nakausap niya noon, ay Mara, ang dating hilot ng baryo na matagal nang pinaniniwala ang naging aswang matapos mamatay ang kanyang anak. Inilipad si Mara sa isang lihim na pasilidad sa ilalim ng dating base militar sa Clark, Pampanga. Doon, sa tinatawag nilang Facility X9, nagsimula ang malagim na eksperimento. Sa silid 47 siya ikinulong, malamig, puting silid na may ilaw sa kisame at makapal na salamin hindi nababasag. Sa tuwing susubukan niyang mag-anyong aswang, tumutunog ang mga sirena at inilalabas ang gas na pumapatid sa kanyang lakas. Inisaksak sa kanyang mga karayom na kumukuha ng dugo, mga kemikal na pumapatay sa selyulang aswang at mga aparato na sumusukat sa tibok ng puso na hindi tumitigil kahit wala ng pulso. Subject 47 remains alive, heartbeat irregular but still functioning. Wika ni Dr. Hargrove, ang pinuno ng mga eksperimento. Nakilala rin ni Mara si Corporal Reyes, isang batang sundalong Pilipino na inatasang bantayan siya. Sa unay, takot si Reyes, ngunit habang tumatagal, nakikita niya ang pagdurusan ng babae at doon siya nagduda. Hindi na siya halimaw, sir. Parang tao lang siya, ginawang hayop ng takot at gutom. Ngunit para sa mga banyaga, hindi iyon mahalaga. Araw-araw ay tinutusok, sinusunog at sinusuri ang kanyang laman. Gusto nilang malaman kung paano napapanatiling buhay ang isang nilalang na patay na dapat. Layo nila na kopyahin ang regenerative cells ng aswang upang gamitin sa mga sundalong sugatan sa digmaan. Lumipas ang ilang buwan. Hindi na halos makilala si Mara. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat na hindi na gumagaling at ang kanyang mga mata ay tila apoy na nakatago sa yelo. Ngunit sa kabila ng paghihina ng katawan,
ang kanyang galit ay lalo lamang lumalakas. Sa gabi ng isang matinding bagyo, bumagsak ang kuryente sa buong pasilidad. Tumigil ang mga sirena, namatay ang liwanag, at sa unang pagkakataon, tumahimik ang silid 47. Nang bumalik ang liwanag ng emergency lamp, wala na sa hawla si Mara. Subject 47 has escaped. Sigaw ng isang kawal bago man makapagpatunog na alarma, tumagos sa dibdib nito ang kamay ng nilalang, malamig at mabagsik. Isa-isa nalapan ni Mara ang mga sundalo at siyentipikong sumubok tumakas. Ang kanyang katawan ay nagbago, mas mahaba ang kanyang braso, matalim ang kanyang ngipin, at ang kanyang balat ay tila bakal na tumatalbog sa bala. Ngunit sa kabila ng kanyang anyo, hindi pa rin niya kinalimutan si Corporal Reyes, ang tanging taong nagpakita ng awa sa kanya. Sa gitna ng apoy at sigawan, nakita ni Reyes si Mara, duguan, ngunit hindi umaatake. Hindi ko sinadya, gusto ko lang makalaya, bulong ng babae. Lumapit si Reyes at sa kabila ng takot, inabot niya ang kamay ng nilalang. Tara na, aalis tayo dito. Habang tumatakas sila sa likod ng pasilidad, napansin ni Reyes ang mga dokumento na iniwan ng mga siyentipiko. Nakasaad doon ang katotohanan. Ang Project Black Serpent ay hindi lang tungkol sa pag-aaral ng aswang. Ito ay proyekto para gawing sandata ang lahi ng mga aswang Pilipino. Plano ng mga dayuhang gumawa ng mga sundalong hindi namamatay, hindi natutulog at kumakain ng laman ng kalaban batay sa dugo ni Mara. Ngunit bago pa man nila mailabas ang data, sinunog ng Mara ang lahat ng kagamitan. Hindi na dapat maulit ito, sinabi niya habang naglalayab ang buong base. Nang sumabog ang pasilidad, iniwan nila ang lugar at tumakas sa bundok. Mulit sa huling sandali, sinabi ni Mara kay Reyes, "Kung ako man ay muling hanapin nila, huwag mo akong ipagtatanggol dahil minsan na akong naging tao at minsan na rin akong ginawang halimaw. Ngayon gusto ko na lang maglaho." Kaya nagpaalam siya kay Reyes ng may ngiti at pasasalamat. Naunang naglakad si Mara at sa pagputok ng araw, tuluyan siyang nag-anyong abo. Iniwan si Reyes na tanging saksi sa lahat ng nangyari. Mas ninais pang wakasan ni Mara ang sariling buhay kesa naman gawin siyang ulit eksperimento. Makalipas ang ilang taon, lumabas sa mga ulat ng Amerika ang isang classified report na nagsasabing nakaroon ng anomalya sa Clark Base noong 1974. Walang opisyal na tala ng mga nasawi, ngunit may natagpo ang labi ng mga banyaga na tuyong-tuyo ang katawan, walang patak ng dugo. At sa isang lihim na silid ng isang laboratorio sa Washington, D.C., may nakatagong test tube na nakasulat, Sample 47, M. Villanueva, Aswang Subject. Status, Active. Sa loob ng tubo, may kumikislap na patak ng dugo. Gumagalaw. Parang may sariling buhay.